Habang ginagawa ko ang preview para sa Lakers at Minnesota as of October 22, 12 PM, wala pa kasing nilalagay doon kung sino ang nasa 12-man roster ng Lakers. Meron silang 15 player pero wala si Bando at si Christian Wood dahil merong injury. Meron na lang 13 players ang natitira sa kanilang roster. Kailangan nilang pumili ng isa na iuupo sa roster sa unang game. Si Bronny James reported kasing isasama para sa history ng father and son duo. Kaya mataas din ang inaasahang rating sa game ng Lakers at Minnesota at nakatutok sa kanila yung media at mga fans. Ito rin kasing hinahabol ng NBA mapataas yung rating, hindi na lang kasi sa TV, kasama na rin yung live streaming platform. Pwera lang doon sa salamat sa pag-donate ang pogi mo stream. Dahil wala si Bando at si Christian Wood ng medyo matagal, ay matatagalan ding masasama si Bronny James sa lineup. Nasa process pa ng non-contact practice yung dalawa. Wala ding initial date kung kailan sila makakalaro. So ibig sabihin, pasok doon si Bronny James sa roster kasi kasama siya sa reserve, hindi siya two-way contract. Depende na lang kung siya yung ibabagsak sa G-League at kukunin yung isang player sa two-way contract. Kasi nga andun si Olivari. Mag-uumpisa na rin maging official head coach si JJ Redick ngayon. Parang lahat na ata ng trabaho sa NBA pinasok na ni Redick. Player, analyst, podcaster, ngayon naman coach. Dahil si Redick, naging controversial dati yung pagpili sa kanya ng Lakers, meron din kasi siya dating sinabi about kay Doc Rivers. Ito yung accountability. Lalo na ngayon, hindi pa sigurado yung Bucks under kay Doc Rivers. Sabi naman ni Redick, wala silang feud ni Doc Rivers, okay pa rin silang dalawa. So boring yun, kailangan dagdagan natin ng feud, panggatas. Bilang coach, medyo limitado kasi ang masasabi or masasagot ni Redick sa media. Pero andun kasi si Austin Rivers, ang anak ni Doc Rivers. So pwede siyang i-criticize nun, hindi makakasagot si JJ Redick. In papers, medyo questionable yung lineup ng Lakers. Base sa depth chart ng Lakers, si D'Lo, Reeves, Hachimura, LeBron at AD ang first five. Ang second stringer nila medyo limitado, si Vincent, Christie, Kinect at si AD lang yung big man ngayon. Ando naman si Jackson Hayes. So injured pa si Christian Wood para sa number 4 or number 5. Si Jackson Hayes naman pwede ding ipalit kay AD. Si Coloco na two-way contract, injured pa rin. So magiging small ball lineup ang Lakers dahil limitado sila sa bigs. Ang Minnesota naman malalaki pa rin kahit nawala doon si Towns. Andun si Conley, Edwards, McDaniels, Randle at Gobert. Ito lang yung nakita kong backstory sa Minnesota at Lakers dahil kay Randle. Nang July 1 or July 2, 2018, depende sa time zone, official kasing nag-commit si LeBron sa Lakers. Ito pa yung mga bata pa ang players nila. After one day ng pagkakakommit ni LeBron sa Lakers, si Randle naman humingi ng pabor sa LA na bitawan yung rights niya. Ito yung time na dapat pipirma na si Randle ng kontrata. Wala pang usapan dito ng Anthony Davis trade sa Lakers. Pero mas pinili ni Randle yung 1+1 contract sa Pelicans kesa magstay sa Lakers noon. Sinabi rin naman ni Randle na hindi committed ang Lakers na bigyan siya ng long-term contract. At inaalala din ni Randle na siguradong babagsak yung role niya sa Lakers noon. Kaya kinuha niya ang risky ng 2 taon na $18 million sa Pelicans dahil nawala din naman doon si DeMarcus Cousins. After ng 1 year, umalis si Randle sa Pelicans, napunta ng Knicks. Si Josh Hart, Lonzo at si Ingram naman yung napunta sa Pelicans para sa Anthony Davis trade. Kumbaga, umikot na si Randle mula West papuntang East, pabalik ng West. Hindi pa rin tapos yung Anthony Davis trade package dahil nga nasa Pelicans pa rin yung rights. Alam na rin kasi dati na Randle na mangyayari yung trade bago pa lang sumalang talaga sa official statement si LeBron sa LA. Hindi rin sigurado si Randle na mag-i-stay siya sa Lakers noon o magiging part ng championship run ng 2020 kung nag-stay pa siya doon dahil pamimilian siya sa pagitan nilang dalawa ni Kuzma. Ay nung time na yon mas maganda ang nilalaro ni Kuzma. After 6 years, Lakers yung unang kalaban niya dito naman sa West. May common sa pagitan ni Edwards at Randle. Kung maalala nyo yung sinabi dati ni Magic patungkol kay Edwards na wala pa naman napapatunay kung ano-ano na sinasabi, yung issue naman kay Randle dati, hindi naman talaga si LeBron ang dahilan nun kung bakit siya umalis, kundi si Magic Johnson. Siya kasi ang nag-decide nun na wag bigyan ng long-term contract si Julius Randle.